Magandang hapon po, maupo tayo lahat. Alam mo niyo, maraming membro ng Kongreso kasama natin ngayon. Hindi ho bababa sa 11. Marunong rin ho tayo sumipsip sa magpopondo sa ating 4P program. Kaya pagpapasensya ninyo, 2 pahina ho itong babatiin natin. Mga mayor, gobernador, vice mayor, pasensya na po kayo. Magiging 5 pahina ho kung babatiin ko kayo lahat. So, umpisahan ho natin, siyempre, ang muka nito 4P program, Secretary Dinky Soliman, Secretary and Brother Armin Luistro, Secretary Enrique Ona, Secretary Joel Racamora. Ito, pakiusap ko na lakasan niyong palakpak. Ito po, Chairman ng Senate Finance Committee. Kailangan po, Frank Brilon. Ang ating po mga membro sa House of Representatives, doon po nagmumula lahat ng appropriations. Huwag natin kakalimutan yan. Pangunguna ni Deputy Speaker Boying Remulla. Congressman San Antonio Lagdameo. Romel Amatong. Mapasible. Congresswoman Girly Villarosa. Nelson Dayang Hirang, Congressman Anthony Yerbak del Rosario, Congressman Tony Alvarez, Loli Fuentabella, George Arnaiz. Konti lang po ito, pero ito mga sikat po talaga. Sonny Escudero, Scott Davis Lanete, Pangalian Balindong. Si Manong Budoy ho pala kasama natin. Manong Budoy, nandiyan ba kayo? Manong Budoy, Madrona. Yung mas mabuting umali, Ray Umali. Congressman Maximo Dalog. Samahan ho natin sa Catanduanes, Cesar Sarmiento. Henry Teves. Renato Unico. Rodolfo Valencia. Rod. Konti lang ho talaga ito. Matatapos na ako. Ating pong Acting Governor sa ARM, Ansurdin Adyong. President of the League of Provinces of the Philippines, Boy Umali. President League of Cities of the Philippines, Oka Rodriguez. Our very energetic and hardworking local chief executives, my fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Talaga hong masaya ako nakikita kayo lahat ngayon. Dahil ito ho, magiging partner natin sa pagpapaganda at yung magiging susi po sa success ng ating 4P program. Talaga hong mabigat ang gagawin natin. 1 milyong katao, gagawin natin pong 2.3 million na katao, ay pamilya. At pagkatapos po ng proyektong ito, nasa na ba tayo din ngayon? 5 point ano na ang tinatarget natin eventually? 4.6 million families ang tutulungan natin. Hindi tayo makakaabot sa 4.6 kung yung 2.3 papalpak tayo. Kaya ako talaga importante ang pakipagtulungan ng bawat isa. Sabi ko ako sa inyo, nagagala ko nakikita kayo lahat ngayon. Hindi naman lahat ng kasama natin sa bansa natin ito, matuturing nating kaakibat natin sa sinusulong natin mga programa. Lalo na yung programa ng pagbabago. Bakit ko nasabi yan? Meron isang membro ng media, sabi raw, ang bati ko sa akin bago ngayon, wala akong schedule. Kako, okay ito Buti na nagkaintindihan tayo lahat na magkikita tayo itong araw na to na hindi natin ini-schedule. Buti na rin, nakita kami ni Mayor Hagedorn kahapon at ni Governor Baham Mitran, tumungo ako sa Palawan, i-advertise ko na rin po yun. Alam mo niyo, merong kampanya, merong contest, New 7 Wonders of Nature. Okay. What is the benefit of participating in the project? Nandun na po tayo kasi sa last 28. Last 28 candidates to choose the final 7. Whilst you're being talked about, you already encourage tourism. I understand Palawan has really been benefiting from this program. And of course, pupunta ho ng ating mga international airports. Damay-damay na ho lahat yan.
Now, what is the benefit? If we win, the ones who won the 7 man-made wonders garnered on average about 60% increase in tourism. And these are for facilities that have been well known for such a long time, like the Taj Mahal, like Machu Picchu. Okay. Those who were runners-up garnered an increase of 40% in tourism. So, how do we win? It's really a number of votes. Ganda ho nito, texting. In the Philippines, we have no less than 80 million cell phones. Okay? And we are supposed to generate billions of text messages every day. So imagine if we even just get a portion, kasi they're targeting about 1 billion votes or 1 billion participants in this campaign. It's a worldwide contest. So I'm really appealing to each and everyone if we can encourage our constituents, no, to i-share namin sa inyo formally later. Pero we text to PPUR 2861. PPUR is the Puerto Princesa Underground River. I was there yesterday. We had a commercial which I think will be uploading on the Official Gazette amongst other entities. Tapos we were demonstrating this campaign. It's another way to address our poverty issue. And it's really, if you have time, you have the opportunity to do so, I would really encourage you to visit this underground river. It's really awe-inspiring. Punta na tayo sa topic natin at hand. Baka sabihin nun nila, sige nga, may schedule ka, wala ka naman direksyon sa sinasabi mo. Ngayon po ay 4 p.m. pag-uusapan natin. Mula po sa unang araw ng ating panunungkulan, panata na nating labanan ang katiwalian at kahirapan sa lipunan. Malinaw ang hangarin natin. Makamtan ang maunlad na pagbabago at tulungang maging marangal ang buhay ng bawat isang Pilipino. Wala tayong sinayang na panahon upang matupad ito. At sa loob lamang ng 7 buwan, hindi matatawaran ang mga itinaguyod nating programa agad na makatutugon sa mga pangangailangan ng ating mamamayan. Tangan natin ang tiwala ng maraming Pilipino. Mataas ang kumpiyansa sa atin ng buong mundo. Unti-unti na nating nararamdaman ang mga bunga ng ating pagsusubikap. At hindi tayo titigil sa pagkamit ng mas marami pang tagumpay para sa taong bayan. Ito ang dahilan kung bakit ngayong araw, lalo pa natin palalakasin ang ugnayan at tapat na kasunduan sa pagitan ng ating administrasyon at ng mga lokal na pamahalaan. Sa ating pagsasanib puwersa, humahakbang tayo papalapit sa katuparan ng programang magsusulong sa kalusugan, nutrisyon at edukasyon ng mga maralitang Pilipino. Ang pagkakaisa po natin ang susi para magtagumpay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa mga halal na pinunong nandito ngayon, kayo ang nasa frontline tuwing may pangangailangan ang inyong pamayanan. Kaya naman, nakasalalay din sa inyo ang tagumpay ng Conditional Cash Transfer Program. Hindi lamang ito pinirmahang kasunduan. Hudyat ito sa tapat at masigasig na pagpapatupad ng 4Ps. Patunayan natin sa mga nagdadalawang isip na ang CCT ay hindi isang limos. Sa halip, ito ay isang bagong simula para sa mga maralitang nating kababayan upang tuloy na silang makaahon sa kahirapan. Nagtitiwala akong kayo mga naririto ay magiging bahagi ng solusyon at hindi ng problema upang ang mahigit 2 milyong benepisyaryo ng CCT ay magagabayan at mabibigyan lakas. Sa inyong pakikisa, higit pa natin mapapagkalooban ng sapat na serbisyong pangkalusugan at pasilidad ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Doble kayod po ang ating administrasyon sa pagtitiyak na hindi mabibigo ang pagpapatupad ng 4Ps. Ikinalulugod ko pong ibalita sa inyo na umuusad po tayo sa tamang direksyon. Nito lamang Disyembre, mahigit 1 milyong pamilya mula sa halos 80 probinsya ang inakay natin mula sa pagkakasadlak sa kahirapan sa pamamagitan ng CCT. Hindi tayo nagpapasindak sa anumang kritisismo. Ipagpapatuloy at palalakasin pa natin ang Conditional Cash Transfer Program. Sa pamumuno po ni Secretary Dinky Soliman, nakahanda na rin ang DSWD na tulungan ang nalalabing pang mahigit 1 milyong pamilya na nakatagdang maging benepisyaryo ng 4Ps. Sa maigting na pakikipag-ugnayan ng DSWD sa iba pang ahensya at mga lokal na gobyerno, tiyak kung ang pera ng taong bayan ay maibabalik sa kanila ng walang bawas, ng walang kulang. Siyempre po,
Kung tutulungan din naman po tayo, kung tutulong din naman po tayo, lubos-lubosin na natin, hindi boboa. Kasabay nga ng ating pagpapatibay sa ating kasunduan sa CCT, narito din po tayo upang saksihan ang paglulunsad ng NARS program. NARS po yung parang nurse. Yeah? Sa Tagalog raw, NARS ng DOH. Magdadagdag ito ng 10,000 community-based volunteer nurses sa mga lugar na sakop ng 4Ps. Gusto ko lang kong bigyan ng commercial to. No? Si Secretary Onao, tinutugunan yung problema na nakakarami natin mga kababayan na will never get to see a health professional. Ako nagulat po sa numero, 40%. Sipin po niyo, no? 40% na 95 milyong Pilipino will never get to see a health professional. So dito po, 10,000 idadagdag natin health professionals. Baka magtataka kayo, paano natin nabayaran ito? Dahil nga, binawasan natin po yung korupsyon. Meron po tayong savings. At yung savings po, hiningi po para pondohan sa programang to ay di bababa sa 800 million pesos. Next year po, nasa GAA na, kaya sip-sip po ako sa Senado at sa Kongreso. Baka gusto nyo ipagpatuloy itong programang to. So ito po mga NARS, sakop nga ng 4Ps sa lugar, at mga lugar kung saan pinapalakas at pinagbubuti pa ng DOH ang kanilang basic emergency maternal obstetric, ganyan talaga pag binatay, obstetric and neonatal care. Kaya wala akong kontribusyon doon sa population explosion. Para maliwanag lang po. Sa proyektong ito, hindi lang po natin natututukan ang kalusugan ng ating mga kababayan, nagagabayan pa natin ang ating mga nurses upang tumaas ang antas ng kanilang kaalaman at kakayahan. Marami pa tayong haharaping hamon. Hindi ko po ito kakayaning solusyonan ng mag-isa. Kung may mahihiling man po akong pahabol na regalo para sa aking 51st birthday, kailan pa lang ho yun, ito po ay ang ating pagbubuklod at pagkakaisa. Huwag sana nating sayangin ang biyaya ng liwanag na matagal nating inasam. Na sa wakas ay nasisilayan na natin. Manatili tayo sa tuwid dadaan at huwag nating pababayaan ang mga kapwa nating pinaluluhod ng kahirapan. Kapag nagawa natin ito, nagpupunlat tayo ng maunlad at mapayapang bukas na aanihin at pakikinabangan ng susunod na salinlahi. Bago po ako magtapos, ano pa talaga inaasam-asam natin dito? Alam mo nyo, sa Metro Manila alone, no, meron po tayo di bababa sa over 500,000 informal settler families. It is estimated that there is something like 1.4 million informal settler families throughout the country. For the 500,000 in Metro Manila alone, if relocation is deemed the appropriate solution, it will cost the government 100 billion pesos just to relocate them. And of course, there have to be other incentives for firms to relocate there, for jobs to be created. Now, ano ba yung pagkakataon natin itong araw na to? Okay. Meron sa economics tinatawag na trickle-down theory. Gumanda yung ekonomiya, eventually lahat makikinabang. Pero ang problema ho, hindi nadaanan itong trickle-down, makalawang na mga pipes. Pagdating ho sa baba, ala-ala na lang yung trickle. Dito, diretsuhan na nating aalalayan sa umpisa-umpisa pa lang. Paano gaganda ang antas ng buhay mo kung hindi ka man nakapag-aral? May growth industry tayong BPO. Yung BPO ho, ang nagpapahinto na lang sa atin, yung kakayahan ng aplikante. Dati na ho, umabot ang isang natatanggap sa kada 30 aplikante. Ngayon po, parang 1:19 ang ratio. At pinipilit po natin pagandahin pa yan sa pagtutulong po ng DepEd, ng CHED, ng TESDA. Okay. So, ang punto ho nito, last year, nung nakakampanya po tayo, statistics ng DepEd, ano sinasabi? 100 papasok sa grade 1. Magtatapos ng kolehiyo, 14. 86%. No? Ulitin nila yung tadhana ng mga magulang nila. Walang kakayahan, hindi pa matagalan ng trabaho, tatakbo kay mayor, kay governor sa lahat ng problema. Di ba? Pag tayo ho, nagkakaroon ng pressure sa corruption, nandun na rin nagmumula yun. Ito, pagkakataon natin, tigil na yung tsubibong walang pakinabang. Yeah? Huwag na po tayo nagme-merry-go-round na pasama sitwasyon natin habang dumadami tayo ng dumadami. So,
pakiusap po matindi talaga. Pagkakataon, huwag natin sayangin. Politiko, pinaglaban natin to conditional cash transfer program na to. May mga kumontra ho dito. Talaga kung ano nung issue ang pinasok, hindi ho biro yung trabaho. No? Hindi land bank tumutulong sa atin. Hindi naman ho, hindi yung branches ho ng land bank, siyempre, hindi masasaklaw lahat. Pupuntahan natin hanggang yung pag-transfer na nga ho sa cellphone. No? Pero yung susi nga ho nito, no? Tulad ng kadenang matatag, siyempre, doon sa bawat link, kayo po yung bawat link. No? Ano ang pakinabang natin dito? Pag tinignan nyo yung susunod na salin lahi, ako po nga, walang anak, may mga pamangkin ako. Pag dumating yung panahon, no, na talaga nararamdaman na yung biyaya ng programang to, matitingnan ko bawat isa sa mga pamangkin ko at masasabi ko sa kanilang, ipapamana ko sa inyo, hindi pareho ng problema ang minana ko. At tayong lahat to, habang umaangat yung pinakakawawa sa atin, sabay-sabay naman tayong tumutulak patungong pataas. Nasa inyo po ang susi. Ituloy po natin yan at naangkop po sa kabuanan ng EDSA anniversary, 25th anniversary na po. Talaga ho yung pinakita natin doon. 4 na araw, katabi mo, estranghero, nagmalasakit ka, isunugal mo buhay mo sa kapakanan ng hindi mo makakilala. Dito po, kababayan natin, kilala natin. Hindi dinudulog tayo sa kanilang mga problema. Dito ho, tigil na yung dating paulit-ulit na problema at mangyayari po yan. Dahil kakayanin natin, basta tayo po ay nagkakaisa dito. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo.